Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Happy 127th Independence Day sa aton diri mga biyan sa Pilipinas. Kung June 12. Mahal ka mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Ako ang inyong alaga, Marian Grace Erenia. Today mga biyano is holiday sa bugos nga Pilipinas. Allow me to greet you once again no, sa kamalipayon. 127 adlaw sang ahilwan. Aton mga biyano nga tep ahilwayan palaabot asaysa. Bay pa mga biyano subo nga adlaw dumdumon nato sakripisyo no sang aton mga bagani, sang aton nga mga heroes. Mag-away makita mismo mga abyano para sa aton nga masanag nga buwas damna. Kapay pa mga abyano, this celebration no makadumdum sa aton sa panano nga sakripisyo. Obra sa mga na sa aton. Kapay pa kita no. Ay diri subong mga abyano. May pahalungan naton ining freedom na ginhatag sa aton. Di mga biyan sa aton no, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nasang aga nang imasako man no ang aton na kaagahon no sa pagsaulo ang aton nga Philippine Independence Day. Mga biyan no, sa banwa sang Santa Barbara. Nag-on man no sa ulog ang aton nga 127th Independence Day. Latino kadungan sa pagkanta sang lupang hinit. Saka man sang isa sa pinakadako nga hayas Rokon flag no sa pungsod Pilipinas. Nagalaba sa nga 20 by 40 feet. Nga aton nga selebrasyon kay ina dito no sa sang Santa Barbara. Pangunahan sang aton nga Department of Health Undersecretary Dr. Mary Ann Palermo Maestra. Naghalad mga beno sang bula special no sa statwa ni General Martin Teofilio Delgado. Sama sa mga Ilonggo nga baganihan nga nagpakigbato no sa kahilwayan sang pungsod. So sa iya nga mensahe mga abyano kaina dito sa Santa Barbara. Hinapahanomdom no ni
Yusek Maestral. Ang tanan no sa kailwayan sang or ang tanan sa kailwayan padulong sa handom nga maayo nga buwas dam. Sa iya nga speech no ang pagkilala sa Cry of Santa Barbara no, sa istorya sang kaisip sang mga Ilonggo. Amo mga biyano ang nangin instrumento pag-angko no sang kahilwayan. Nino kabay pa no nga according sa aton man nga Yusek magapabilin no inspirasyon. Samtang diri naman mga biya sa aton sa syudad sang Iloilo. Upod man no ang city government sa pagdumdum aton nga ika-127 na Independence Day. Kaya mga biya no isa ka seremonya ang ginhiwat dira sa Plaza Libertad. Subang yan sang aton nga Iloilo City Hall kung sa diino ang dinapit naman nga bisita. Aton nga Department of Tourism ako na DOT Regional Director ng Region 6 si Mama Crisanta Marlene Rodriguez. Bulahan mga abyanon ni Rodriguez kapag uno nga bayani sa nga pungso nga tourism frontliners, cultural workers, entrepreneurs kad advocates nga nagapahibalo no sang istorya sang syudad all over the world. So no, mga abyanon kay RD Rodriguez bangod na sa ila dedikasyon nakabalhag sang masobra 1 million nga tourist arrival mo kag 9.4 billion nga tourism revenue ang syudad sang Iloilo sang nagligad nga to. Ara mga abiyano nga lay katag no sa nga bulan monumento ni Dr. Jose Rizal nandira no sa pagsaulog man naton sining Philippine Independence. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 10 sa hapon. Sa aton mga biyan no nga pag nangalagad subong yang Webes. Istoryahan naton mga biyan no kita sa syudad sang Bacolod kiti aside mga abyan sa celebration sang aton Philippine Independence Day diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Dayon no nga ginahiwat sa karon ang aton nga alayaan job fair sa Department of Labor and Employment. $1 regions. Tingwaan aton malabot later on mga abyan ang aton nga Regional Information Officer Sir John Mandario ibaluon naton mga ano ang mga hard on the spot. Nahiwat sa karon no nga kalayaan job fair. Nami no kiti while we are celebrating no our Philippine Independence Day. Ginagaan naton sa kahigayunan no ang mga job seeker naton no those nga mga nadulaan obra concurrently no mga wala sang obra na makapangita ya sang trabaho. Baluon naton later on pila na ba no ang hard on the spot. Ano ang nagpadulong sa aton dira nga venue sa kamo para nga magbuylog o para mag-upod para mag-asa sang ilang restaurant sa mga company. Ara kita mga biyan 10,000 more than 10,000 available jobs nga pwede no applyan sa aton nga mga job seekers. Later on mga biyan sa aton nga pagpangalaga makaupod man naton diri sa programa Balita Sosyal ang aton nga head sa Regional Social Pension Unit sa DSWD si Ma'am Marian Grace Tamona. Mga biyanomika ang tanan sa pagbaton sang aton nga mga lolo kag lola ng social pensioner diri sa syudad sang Iloilo sang stipend. Kon ining ilano nga monthly mga abyan ang pension equivalent no sa 1,000. Iwan ini no semester diri sa aton sa syudad sang Iloilo or diri sa aton sa Western Visayas every quarter. Mga biyan later on hibaluon naton no kaupod ang aton man edo
sang social pension period kung pila na ang nahatagan nato niya nga mga lolo kag lola sa ilang nga social pension o kung sa ilang nga stipend. So gani mga bay, hindi nato pagpadugan sa ato pagbalik no tingwaan nato nabot si Sir John Dario ato no nga Regional Information Officer sa Department of Labor and Employment Region. So mga bay, magabalik ang programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, ating isapuso, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, gawin nating inspirasyon ang mga aral mula sa ating kasaysayan para humubog ng matatag na kinabukasan. Ating pagyamanin ang ating kalayaan at gamitin ito para sa ikabubuti ng sarili, higit lalo ng mas nakararami, tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Kaisa sa taas noong pagdiriwang ng Kalayaan 2025, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mga kababayan, tulungan at suportahan natin ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Ako si Dr. Ernesto F. Servillon Jr., MNSA CSO 6, Schools Division Superintendent of the Schools Division of Iloilo Province. Isang malayang Pilipino ng bagong Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Hunyo 12, 1898. Mga alas 4 tudto balas 5 sang hapon sa Kawit, Cavite, sa pagpanguna ni Presidente Emilio Aguinaldo, ginbayaw ang bandera sang Pilipinas, kag gindeklara ang kahilwayan sang pusod matapos ang 300 katuig nga pagsakop sang Espanya. Sa pagbayaw sang bandera sang Pilipinas, gindumdum ang sakripisyo sa mga baganihan halin Luzon, Visayas kag Mindanao. Dako ang nanging kontribusyon sa mga Ilonggo nga baganihan sa paglabot sang aton kahilwayan. Ang plaza publika sang Banwa sang Santa Barbara ang nanging lugar sang labing-una nga flag raising o kon pagpasaka sang hayahay sa Gwa sang Luzon sang Nobyembre 7, 1898. Gintawag ini na Cry of Santa Barbara.
Disyembre 25, 1898. Nagsungka si Governor General Diego de los Rios ang Espanya kay General Delgado kagidhiwat ang flag raising sa Plaza Libertad. Matapos ang halos 126 ka tuig, padayon nga nagabulog ang mga Ilonggo sa pagdumdum sang adlaw sang kahiwayan sang pungsod subong Hunyo 12. Aton ginadumdum kada tuig ang sakripisyo sang mga baganihan kag ang kasaysayan sang Pilipinas. Sa tunga sang moderno nga panahon sang teknolohiya, kabay nga kada isa sa aton, tigulang o kun bata, padayon nga dumdumon sa aton tagipusoon ang nanging sakripisyo sang mga Ilonggo nga baganihan. Padayon kita sa pagpanikasog, sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, kag mangin ehemplo sa sunod na henerasyon. Aton palanggaon ng Pilipinas, hindi lang sa adlaw sang kahilwayan, kundi sa matag adlaw. Mabuhay ang pusod Pilipinas! Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Radyo Pilipinas. Publiko! Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Hambal natin kay ina mga abyan, no, aside sa mga ulog no, sang aton man Philippine Independence Day sa mga June 12, diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ito mga abyan no, sa Bacolod City, ang aton nga Department of Labor and Employment Region 6. Hiwat sa karon mga abyan no, sang isa ka kalayaan job fair. Ang mga abyan no, maghahatag sa aton sa pinaka-latest bilis dito no sa aton man nga job fair. Haloon nato no pila na bala ang hard on the spot. Sa atong piyang kaninya mga abyan ang aton nga Regional Information Officer sa Dole Region 6, Sir John Mandario. Sir John, maayong hapon. Maayong hapon sa imo yan sa mga nagpalamati ka viewers, di ba? Yes. Sir John, as of now, no, kamusta dira ang sitwasyon naton sa Kalayaan Job Fair? Pila na no ang aton nga mga job seekers nga nakaparehistro no kanagagto dira sa aton nga venue? Ayos yan, no? Kaila, ang director ni Bilang Director, si Atty. Victor P. Rodriguez Jr. Dili is happy, of course, na makita ang katamo-damo ng mga job seekers kag equally madamo man ang aton nga mga employers. So, ito kay RD po Gonzales, Rodriguez again, ang ining sitwasyon nagapakita lamang sa healthy na labor market natin diri, considering ang kinahanglanon sa naton nga mga workers ang ginasabat sa mga employers with providing employment opportunities. Yes. And currently, Sir John, no, pila ka mga obra ang pwede nila applyan dira. No, kag pila nang hard on the spot naton? Yes, ang vacancy naton diri almost 10,000 ini yan. Mm-hmm. Mga 800 o 8,800 plus ang sa local. That's 1,500 plus na opportunities abroad. So, over 10,000 karon ang aton sila nga mga vacancies for jobs para sa aton nga mga job seekers. Mm-hmm. Pero ang marami diri kay as of now, no, may ara na kita 20 tanan sa mga hired on the spot. Ang 20 nga ini ka mga hired on the spot will be landing in different positions such as pharmacy assistant, cashier, mga branch personnel. Mayari gani nga na-adya unit rent ang ilang kompanya yan. Mm-hmm. Sir John, ano kada ko nga importansya ining pagtanyag nato no sang obra, especially no subo nga pagsaulog naton sang Independence Day sa mga job seeker?
Yes, no, yan kumo nga atong siningasim karon nga selebrasyon sa Kalayaan Job Fair. Is kalayaan kinabukasan kasaysayan. Kaina sa iyang opening message emphasize ni Regional Director Atty. Sixto P. Rodriguez Jr. na ang ining Kalayaan Job Fair focuses on independence, not sa mga aggressors, but independence on property. Mahilway ang mga workers naton sa imulon, mahilway sa gutom, kag mahilway sa ginatawag naton nga financial burden. So ang tapak sinidiri na gina-offer sa Department of Labor and Employment is providing job opportunities and livelihood sa ila. No? And at siyempre, as always, kinabusogin sa naton Regional Director, that jobs, no, and employment is synonymous to food on the table sa naton ng mga workers at synonymous sa pagpa-eskwela sa ilang mga kabataan. Yes. Sir John, I believe may ara kita sa mga agencies sa gobyerno ka nagaupoy mandira subong sa aton sa job fair? Ay, kadamo yan sa nagabulig diri sa ato, no? Do pila kabilog ining mga mga agencies nga nagabulig sa ato na dito sa likod ang ilang job desk. Okay. No? Baka, like if it's specific sa BIR, NBI, ako sila, no, DOH, nakita ko man dito, and OSH, Department of Labor and Employment, ako man dito, kag iban pa, no? Hindi ko lang ma-mention isa-isa, natapos sila palabot sa atong Regional Director. Ang pagpasalamat sa mga agencies nga ini which provided on-site and immediate assistance sa mga queries sa aton nga mga workers, kag bisan pa sa mga sang publiko yan. Sir, ang aton nga kadiwa ng Pangulo, bali dira man sa SM City Bacolod? No, sa pihak ato sila. Okay. Ito sila sa Ayala. And ang sa Ayala Mall. Ang sa Ayala Mall naton, sir, dira ang aton nga event. May isa pa kita ka event no apart from this job fair? Yes, ang ginatawag naton nga celebration of the World Day Against Child Labor. Sa isa man sa mall dira, sa 88 Mall siya. So, Sir John, So, yes. Sige, sir. Yes, ang world, ang celebration naton sa World Day Against Child Labor, which of course happens today every 12th of June of every year. This of course is in line with our advocacy man and in support sa advocacy at ang dawlikas ang aton nga child labor prevention and elimination program or CLPEP. No? Kung naton ang pag-engage sa mga bata na ini sa hazardous and dangerous, delikado na mga trabaho, so which is its procedure of course ginatawag naton nga child labor. So, ang theme sa sininga selebrasyon sa bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata hindi magagawa. So, amo na siya ang tema na subong sa giniwan dito nga selebrasyon sa other venues, no? Other venue, kung sa diin, patigayon man dito ang mobile signing tungkol sa mga stakeholders, at ang natawag naton nga pledge of commitment at yung suportahan ng inyong advokasya ay pauntat ang child labor kag ibalik, tinguan niya mabalik na mga kabataan sa ispirahan niya matagaan sa matanag na palabuton. And of course, kiniman selebrasyon, yun pamperma natin ang mga kabataan sa mga goodies, hygiene kits, food supplies, pinahagi sa ginatawag natin yung Project Angel 3. Ang Project Angel 3, amo ni siya naghahatag sa mga goodies ngayon, services sa mga bata, na pinaagi man sa mga benefactors o tinatawag natin ng angel. This of course to let the child feel that the world is for his future and the world is for his wellness. So ang mga ginikanan na nila, at itagaan man natin sa passage, consultation. In fact, ato gani ang ban sa Department of Health na nagapatigayon sa konsultasyon sa mga ginikanan. Yeah. Yes. Sir, mga pila ni ang mga profile child laborers naton, sir? Yes, ma'am. Yan. Sir, mga pila ni ang profile child laborers naton, sir? Sa diri sa Western Visayas? Ang mag-upod subong sa aton nga selebrasyon dira. I'm sorry, I don't have the number, pero sobra, damo man to sila. Sir, so sa mga gusto pa magingagaw, pwede pa maka-walk-in dira sa aton nga Kalayaan Job Fair?
Ay, yes yan. Kalawin ko sang aton diri nga tawag diri nga sa aton nga India. Of course, we are of course giving opportunities nga makita ang job fair naman lang kita. Wala naton ginalimit ang opportunities. May plus nga rin sila yung linya karon kag willing pa mga employers na mag-interview bukas ang aton nga job fair. Pwede sila kayong agaw. Yun. Lastly, Sir John, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagparamati, especially dira sa Bacolod City nga luyag pa maghingagaw nga mag-apply dira no sa aton man nga mga job vacancies. Ay, yes yan, no? Ang ato ni Regional Director, si Atty. Victor P. Rodriguez Jr. ang nagpapaabot yun. Una pa ang pagpasalamat sa mga employer na rin diri karon. Nag-bulig na nag-facilitate ng matagaan sa employment opportunities ng ato niya mga job seekers. At the same time, ang ato ni Regional Director is still calling for all those who are interested na makita sa obra or magsaylo sa obrahan na magkanto diri sa SMTP and participate and join and of course Friday lang sa atong kinakalayaan job fair subong na adlaw yan. Yes. With this, Sir John, madamo nga salamat with your time no and information nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, Sir John. Mayang hapon sa tanan ni mga volunteers sa pinaman sa inyo. Salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir John Mandario, ang aton nga Regional Information Officer sa Dollar Region 6. So pwede no, bisan walk-in, pwede maka-apply dito mga biyan sa ubang ng 10,000 na job vacancies. 1,000 na plus for our local companies, no, kag 1,500 na available jobs abroad overseas. As of now, may 20 na kita nga hard on the spot. Congratulations mga job seekers natin. Hard on the spot. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:30 sa hapon. Hindi sa aton mga beno istoryahan. Paghatag no sang stipend sa aton man nga mga social pensioner diri sa syudad sang Iloilo. Upon si Ma'am Marian Grace Tamonan ang head ng aton nga social pension program diri sa SWDC. Nagakuha kita na yung mga biyan sa live report. Di halos 900 ka internally displaced person. Alacarota City mahimo na mga ben makapuli sa ila puluyan sugod Hunyo 3. Kung magdulong mga biyan sa sininga balita ang aton nga idol JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good afternoon. Lods daw kaangay nga extended ang selebrasyon sang adlaw sang Kilwayan para sa mga IDPs o kung internally displaced person sa La Carlota City buwas nga adlaw. Inibangod, kinaprubahan ni Mayor Rex Salanduon ang rekomendasyon sa La Carlota City Disaster Risk Reduction and Management Council o kung sang ila sining CDRMC nga panugutan na ang mga internally displaced persons sa IDPs alin sa mga area sa gwa sang 6 km permanent danger zone. Again, sa gwa sang 6 km permanent danger zone nga makapauli sa ila mga puluyan sugod buwas nga adlaw Hunyo 13. Ini kasulod man Lord sang parawagon mismo sa mga IDPs kinikanan kapag estudyante nga makabalik na sa normal ang ila sini nga pagpangabuhi pati na ang operasyon sa mga bultuhan nga nag-survey ng mga evacuation center sa sulod sa masobra 6 na kabulan. Umalin sa liwat nga paglupok sang Bulkan Kalaon Lodge no sang nagdigay nga Disyembre, nag-survey nga evacuation center ang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School kag ang La Carlota City College Cubay Campus nga nagresulta naman sa paglimita lang sang face-to-face classes sa mga estudyante sa duha lang kadlaw. Kinabantang 257 pamilya o kun 870 ka individual gikan sa barangay Yobo Cagaral ang makapauli na sa ila mga balay sugod Biyernes kung ila gustuhon. Again, kung ila nga gustuhon. Ina-emphasize gini sang La Carlota City Government nga wala sang decapment nga natabo. No? Kung gusto lang nga magpauli sa mga IDPs, amo lang na ang makapauli. Pero kung gusto nila iyang magpabilin outside of the of their homes, no? Kung sa may evacuation center, sige hapon buligan sila sang atong sining nga La Carlota City Government. Samtang, sa 62 ka pamilya kung 226 ka individual lodge gikan sa sitio Gintubdan, Barangay Araal nga sakop pa sa gihapon sang 6 km permanent danger zone ang ikasaylo naman sa City Evacuation Center agud nga masigurado gihapon ang ilang safety. Inpasalig naman ni Mayor Halamduon nga ilang ginaobrang tanan
nga mga tikang para matigayon ang matawhay nga transisyon sa mga IDPs kag estudyante kag matagan gihapon sa bulig ang mga apektado nga pamilya. Lods? Yun. Iklarohon lang naton Lods, no? Those ang allowed nga magpauli outside sang 6-kilometer danger zone. Yes, Lods, no, isa sige emphasize ni Mayor Rex na doon kahapon sa atong pag-interview kay siyempre may ara sang pronouncement ang Office of the Civil Defense, no, nga ginadublihan sa Yapon Yes. ang pagsulod within the 6-kilometer permanent danger zone. So sa siningatikang wala iya sang violation kay ti ang pahanugutan lamang ang with in outside, no, sang 6-kilometer permanent danger zone. Isa ini sa mga rason nga isa ini sa mga bagay nga gina-emphasize gid daw sa aton sini nga La Carlota City Government. Yes, and considering Lods, no, pila ka bulan na ining tinerma nila, no, sa aton nga mga evacuation center kag mag-umpisa na ang aton nga classes sa Lunes. So iba ni sa ila nagatinira sa aton, no, nga mga bulutungay ko sa diin kapiton, no, during our opening of classes. Sa interview naton kay Dr. Ermi Villaria kahapon ang SDS sa La Carlota City, si Dr. Ermi Villa Miranda, ginatag niya nga bangod sa sining paggamit sa evacuation center. Okay nang tani kung mga inadlaw lang. Yes, no? yes, Pero yes. anong kabulan, ini nagresulta kung sa pagpatuman sa limited face-to-face classes. May ara sang mga estudyante sa isa kablutuan tag Martes kag Lunes Martes lang. Ang Yes. isa kablutuan, may eskwela naman Wednesday, Thursday. Kag isa kablutuan, ma-eskwela beres. Imagine, no, ini naglawig siyang anong kabulan, Yes. hampered gid o kung apektado gid ang mga pagtuon sa mga estudyante. Yes, while we are saying nga okay lang tani ko may modular, no, o kung mga module, but lain gid, no, ang face-to-face, no, nga learning sang aton man nga mga estudyante. Ina ang madulo nato nga balita para sa pagpakalagad sang balita sosyal para sa Bagong Pilipinas. JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga piano, ang aton nga Lodi, no, ang aton nga Negros Occidental Beat Reporter, JP Hervas. So right after mga piano sa nga nababatian man, no, sang aton nga lokal nga panguluhan, ining clamor, no, ining suggestion sang aton nga ma-internally displaced persons. Halugutan na, no, ang IDPs naton nga makapauwi. Pero ini mga piano na i-emphasize naton, ining mga IDPs naton outside, no, sang 6-kilometer permanent danger zone. Kaya ginapahanugutan, no, ang mga makapauli, those, no, nga nabilong, no, ang ila panimala or sakop sa aton nga 6-kilometer permanent danger zone. Kaya para, no, nga ma-make sure na nga in case, no, wala kita kapakot, no, basi gulpihada maglupok ang bulkan. Nagatulog dira, no, ang aton man nga mga kumuluy, safe sila iti outside, no, sang 6 kilometer nagara, no, sa aton nga mga evacuation center. Kabay pa, no, kabay pa. Let us hope, let us pray. Muyuan naton, no, nga maging okay ang sitwasyon ng bulkan kanon kag sang aton man nga mga internally displaced persons. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:37 sa hapon. Break lang mga biyan. Makaupo din natin si Ma'am Marian Grace Tabangan, ang head sa ating social pension unit sa DSWD. Yahan natin ang iwat, no, sa nga payout sa mga social pensioner natin sa syudad sang Ilo. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon.
Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:38 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagkapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Ereñata. This time mga abyan, pagkakuha kita sang update na upod ang aton nga head sa Social Pension Program muli sa aton sa Department of Social Welfare and Development Field Office. Recently mga abyan, naghiwat sang payout diri sa aton sa syudad sang Iloilo para sa aton nga mga social pensioner. Naloon nato pila bala ang nagbaton sa ilang nga stipend para sa aton nga second quarter isang 2024. Overall out of more than 300,000 nga mga benepisyaryo nato nga ang nataga nato sa pension sa first and second quarter sang 2. Mga biyanyari sa atong piyakalinya si Ma'am Marian Grace Tamonan, ang head sang social pension unit sang DSWD6. So Ma'am Marian, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, Miss Marian. Kaya sa tanang nga, tagpalamati na sa Radyo Pilipinas, Region 6. Yes, to kayo naton si Mama Marian, ilang spelling pero do ang pamasahan sa pangalan same, no? Ma'am, aluyag na mo magakuha sang update sa aton nga social pension program. As of now, ma'am, pila na ang nahatagan naton sa first quarter kag sa aton mga second quarter sang 2025. As of now, Ma'am Mar, ang aton nga nahatagan na sa social pension stipend sa aton nga mga senior citizen. So we have a target of 385,954 na mga lolos and lolas for the sa duwa ka quarter, no? So 385,954 for the first quarter, and then sa second quarter the same na siya nga target. So for the first quarter, nahatagan na naton Mamar ang 362,952 ka mga lolas and lolas, which equals to 94.04% na kita. And for the second quarter, ara na kita sa 77.40%, kung sa diin ang natagaan naton is 298,719 ka mga beneficiary naton. Ma'am, sa first quarter naton gamay na lang gid kag mag 100% kita, no? Ano ang reason nga wala pa kita ka 100% kag sano ang target naton nga mahatag sa mga remaining naton nga mga social pensioner? Ma'am Mar, sa subong ongoing ang aton nga payout. So gina-target inisa nato nga matapos ang aton nga first quarter kag second quarter by the end of June. Para nga ara kita nakasulod kita sa timeline naton nga target nga which is na ma-end ang aton nga first semester by June 2025. Yes. And recently, ma'am, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, may ara kita ginpanghatagan nga mga social pensioners. So this covers sa first o kung sa second quarter na, ma'am? Recently lang, ma'am, this nag-start actually siya ang payout naton for Iloilo City last week. And currently, out of 13,676 na mga lolas and lolas natin for the second quarter na, ang natagaan na natin is 12,442. So may ara pa kita isa ka district na wala na payoutan, which will be itapuson ina siya natin this week naman. This is for the first quarter, ma'am? First quarter, ma'am, na ka-payout na kita lang March 2025. And then ang last week lang as na subong nga week, second quarter na ina siya ang kinpanagtag naton sa mga lolas at lolas naton. Ma'am, may ara ba na concern nga nagpalabot diri sa amon nga madugay na siya nga luyag niya nga mangin social pensioner sang aton man nga DSWD, but unfortunately until now wala pa siya na hambalan nga hindi siya qualified. Sa mga nagapamangkot sa gihapon, Ma'am Marian, ano bala, sino bala ang pwede lang mga qualified or mangin benepisyaryo sang aton nga social pension kag sino ang nagapili nga mangin na benepisyaryo ini sila? Actually, Ma'am Marian, sa mga previous naton nga mga interviews during our orientation sa mga kada barangay naton. So, ang aton gidya nga qualification para makasulod ang isa ka senior citizen sa programa sa social pension program is una,
dapat wala siya ng pension from GSIS, PVAW, or yung ang mga AFP-MI, and then the SSS. Another one is dapat wala sila ng regular income. Like for example, kung may ara sila mga businesses, Abby. No. And another one is wala sang regular support from their immediate family. Of course, no, isa man sa mga qualification natin para nga makasulod ang aton nga mga senior citizen is dapat naka 60 years old and above siya, frail, sickly, no, or with disability. So, amo na siya ang mga qualification natin para nga makasulod sa social pension program. Magtiin sila pwede makapalista o kung pwede balain sila nga sila mismo ang ma-apply nga para nga mangin pensioner sila. Yes, Miss Marian. Actually, pwede gid no nga maka-walk-in sila sa aton nga mga kung diri sa city is mga city districts na to no sa CSWDO, so pwede gid sila dira ka walk-in since may ara kita dira nga regional staff nga naka-station na. But of course no ang process gid naton is gina-endorse ina siya sa aton sa mga OSCA ang listahan no kung sino ina siya ang mga potential nga beneficiary. Pero maagi pa ina siya sa process. So may ara pa kita cross-matching no nga ginaubra. Like for example, gina-cross-match na pa ina siya sa data sa CSIS, SSS, kung tuon ba lang may pension sila or wala. After sila, no, after some cross-matching, kandakan ina sila sa validation. So i-house to house ina sila para nga interviewon sila kung kamusta ang ila sa status ng pagpapambuhi. Yeah, so mapasiguro naton nga hindi gid makalusot no ang those may mga pension kag may support pa halin sa ina pamilya. Yes, Miss Mar. Ma'am, help us no sa pagpaitindi sa aton man nga mga tagpalamati nga abala 300,000 plus lang ang aton nga social pensioner diri sa Western Visayas. Yes, Miss Mar. Actually no, the Region 6 is the most number no sa mga beneficiaries sa social pension program all over no nationwide. And the 385,954 na slot nga ginhatag is that is a GAA target which means halipit ina siya sa sa central office na target. And we have requested man no sa central office since we know na damo kita gyapon sa mga wala nakasulod like Yes, ang mga ara subong sa waitlisted naton, pero as of now wala pa sang additional slot for Region 6. Yes. Ma'am, sa aton nga 385,000 plus nga mga social pensioner dala pa diri ang Negros Occidental naton? Yes, Ma'am Mar. Oo, dala pa siya si Negros Island region naton sa target naton nga 385,954. I believe may ara na kita sang NIR, ma'am, no? So, until when upo diri sa aton sa Region 6 ang aton man nga Negros Occidental? Yes, Ma'am Mar. Actually, Ma'am Mar, no, ara kita subong sa transition period naton. And may ara na paghahiwaton no nga meeting with the Region 6 together with Region 7 and staff no sang NIR kung paano or kung saan o pala ang ma-take effect ang ini nga ang social pension program nga slot sang NIR is magasaylo na dito. So ongoing no ang mga transition naton nga mga proseso. Ma'am, basi may ara ikaw dira data no pila ang social pensioner naton for Negros Occidental or for Bacolod City? For Negros Occidental, ma'am, we have a target no or a number of beneficiary 54,403, and for Bacolod City is 5,975. So kung mag-separated man no si Region 6 with the NIR, so ang iya lang gid yan ni Region 6 is 166,424 sa mga senior citizens. And may ara kita ma'am pala abuton nga releasing for this week diri sa aton? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ongoing ang payout, ma'am, no, sa simultaneously sa kalain-lain nga mga
provinces like ni Arap kita nga payout tomorrow no sa Negros Occidental. And then ang nabili no sa Iloilo City was man siya ma-payout and actually all over the region ma'am simultaneous ang ato nga payout hasta nga 100% kita for the first semester. Yun. So, plano naton tanan nga mga social pensioner naton for the first and second quarter matapos naton by the end of June, ma'am, na yan. Yes, Ma'am Mar. So, we have conduct no sang consultation meeting with our field staff together with our partners no nga local government unit, and nakita naton ma'am nga maayan siya naton matapos by end of June ang aton nga payout. Yes. Lastly, ma'am, no, ang imo nga mensahe sa aton nga mga nagapamati, no, especially sa mga social pensioner naton diri sa Western Visayas. Sa tanan naton mo nga mga lolos and lolas dira sa bilog na Region 6 kag sa mga nagpalamati no sa Radyo Pilipinas Region 6, maghalong kita no sa aton nga pang-adlaw-adlaw, especially subong kay maulanon. Yes. Rest assured no that the DSWD Region 6 ensure that all Filipinos no, especially our senior citizens, are valued. Tungod sa DSWD ang bawat buhay ay mahalaga. Yon. With this, Ma'am Mar, madamog nga salamat no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, no. I know masako ka mo, ma'am, yan, no, especially during our weekdays, no, but still you gave us your time subong man nga Webes. Madamo nga salamat sa liwat, ma'am, and halong ka mo always. Thank you, Ma'am Mar. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Ma'am Marian Grace Tamonan, ang aton no nga head sa Social Pension Unit sa DSWD Field Office 6. So padayon, mga abyan, ang paghatag sa stipend no sa aton nga mga social pensioner. More than 385,000 social pensioner diri sa aton sa Western Visayas. Target no nga mahatag first and second quarter nato no by the end of June, that is June 30. Sa mga kauturan naton dira no nga wala pa nakabaton sang ilay nga second quarter. Mga biyan magkabalaka bangon nga target no this month of June. So, kada bulan may ginabato no nga 1,000 pesos. So, isa ka quarter no 3,000, and then second quarter another 3,000. So mabato ninyo mga abyan no sa first semester. Ang kabulan nato no is 6,000 pesos. Once again, mga abyan na gina-emphasize no sang aton nga DSWD ang qualified mga abyan no nga magbaton sang pension are those no nga wala sa mga pension 60 years old pasaka, wala sang regular no nga income, kung wala gid no sang suporta no halin sa inyo nga pamilya. May pa no sa mga kauturan natin. We want no nga makapasakop no sa sining social pension program to consider no nga ti mi aragid sa mga lolo kag lola na mas nagakinahanglan pagit, especially ang mga wala suporta sa ilang nga pamilya sa pension kung wala sang regular no nga income. Natulatan mga kaibigan no, sa mga lolo kag lola na hindi una pa nakabato no for the second quarter. Kabala ka akiti antes magtapos no ang June. Patong gid. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga. Once again, thank you so much no Sir John Mandaco, Regional Information Officer naton sa Dollar Regency, and kay Ma'am Marian Grace Tamona, ang aton nga head sa Social Pension Program sa DSWD. Thank you mo sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipa kang samong transmitter, Sir Jeffrey Bitata. Manamo man nga salamat mga biyan sa inyo. Ako na lang gid ang inyo nangin alagad, Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para